Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Salamat sa dumadagdag subscriber ng mga friend. Ginabi, oo. Taas kasi na ulang kanina eh. Oo. Bigyan lang tayo ng reaction dito kay Baste. Sabi Baste, nagsalita na. Makakauwi na si Tatay Digong sa Pinas at nagpapasalamat sa lahat. Oo, yan. Ibay. Nangyay natin si Baste. Para si Baste, lintik pala ito. Hindi kaya Yakuza ito. Tagtag ng tattoo yun. Meron dito angkla, meron dito. Balot talaga ng tattoo ito. Ganyan yung mga Yakuza eh, di ba? O mga triad. Hindi kaya triad din ito, kagaya ni Pulong. Pakinggan natin siya. Very thankful for all that you've shown and all the efforts that you're doing to bring him home. So, Kaloy is Ginoo. Basig makauli gid ako nga maka. Ako ko na magstorya. Tungod ninyo sa inyo sa Kanta na! Kanta sa mayor! Kumukanta ko, di na kumuto bago pumunta na, pili mo. Kanta sa mayor sa Capital City. Pwede ko ha? Hindi, mali. Napagkatawa ng Kasi kayo maligo diri sa tukdang mo eh. Sila naglulukuhan eh, no? Kumusta si tatay? Pinabutan mo kay mga matay, tas katukdaw diri. Si tatay? Sige, Mayor. Bigay, simulan natin ha. Okay lang. Magandang araw po. Merong advice to si Baste nito doon sa mga sinasabing mga anak ng mga magnanakaw ng mga bilyonaryo na yumaman sa kaba ng bayan. Meron siyang advice, di ba? Pakinggan natin. Mayor, kumusta po ang pagbisita po ngayon kay PRD? Ganun pa rin. Masaya na malungkot. Kasi nakikita mo pero hindi mo makasama pa uwi. So, mixed emotions. Ganun, parang same as usual. Pero kung ano lang naman din talaga, iisipin natin kung paano siya kinuha, lahat kung sinunod ba yung legal na proseso. Puta, puri na naman. Wala ka ba iba masabi, Baste? Paano siya kinuha? Sinunod ba yung legal na proseso? May kaso nga. May warrant of arrest yung tatay mo. Tanga-tanga na to. Si Bongbong na kaya Bongbong. PBBM. Pag itong mga ito hindi mo na-dispatcha at ito yung nakabalik sa pwesto, yung gigil nito sa'yo, ewan ko lang kung saan ka pupulutin. Matuloy mo, baliw. Pagkakalagay niya dyan sa ICC, pwede ka naman maging optimistic. Ang problema, tingin ko talaga nitong ICC sa political tool. It's not really an institution. Hoy, ICC, political tool daw kayo. Di kaya yung mga korte rito sa Pilipinas ang naging political tool nyo, mga gunggong. Ba't na may alam pa political tool itong gago nito? Kayo nga hindi kayo makakasukasuhan dito eh. Di ba? Bumurahin na naman ninyo ulo ito eh. Ewan ko lang. Kasi, in the first place, hindi talaga. Kaya sa Davao, hawak nyo korte, sinasapak nyo lang yung mga sheriff doon. Yun ang political tool. Bobo rin talaga. Kaya nila bubuksan yung mga pintuan nila dyan sa detention center nila. Bebo, where's the milk? Anomalous yung pagkakakuha ng tao at pagpasok dyan. May mga irregularities. So yeah, masaya na malungkot. Kumusta ang health ni tatay? Alam pang irregularities itong gago nito. Yung mga pinapatay ng tatay mo. Wala bang irregularidad yun, kaya nga nandyan yung tatay mo. Tangin na mga to, wala talaga. Paulit-ulit. Ito po ang impyerno. Ito ang mga demonyo.
tuloy. Sa po yung healthy PRD. Yung health niya, kung may mga 80-year-old kayo na mga nanay o tatay na lolo o lola, tapos ilagay nyo Hindi ko pinapakita yung tao na kinakausap niya, no? Siguro baka wala pa 10 to eh. sa detention center na walang kasama. Ganon yung kalagayan niya ngayon. So you just imagine, you put the 80-year-old individual without anyone, without a clear reason, then that would be the state of that individual. So, may ano talaga yan. Anong clear reason ginagago mo talaga? May warrant of arrest nga, crimes against humanity, tatay mo, tanga nito. Will affect you. Imposible. Kahit sino naman siguro. Even kahit mga bata. Pag nilagay ka dyan, tapos walang maayos na Hindi po nakalong sleeve itong basti nito, ha? Akala nyo nakalong sleeve. Tattoo na ho yun, tattoo. Naka-t-shirt lang ho siya ng ganyan, tapos puro tattoo na ho lahat yan. Puro tattoo na ho lahat yan. O, hindi ho basta tattoo. Talagang pulong-pulo ng tattoo. O, tuloy mo. Ay, dito na yan. yan. Kumusta So po kayo, yung may pagkain? mga ano man kayo, mga magulang kayo na 80 years old, mga grandfather and grandmother. Kumusta po yung pagkain niya, Mayor? Nakakakain pa ba siya ng Filipino food? Or nagreklamo po Hindi siya? ko alam talaga. Siyempre, sinasabi niya naman ang pagkain siya. So, pero, you can just, imagine, gamitin niyo yung imaginasyon niyo, and then you would probably, somehow, get an idea of, Mas gamitin mo yung nagtataka ko mga friend. No? Mga ano to, no? Nadadalaw niyo si Digong dyan sa dahil. Samantalang si Kibuloy, hindi niya yata madalaw doon sa Pilipinas sa kanyang pagkakakulong. Samantalang ginawa ni Digong na administrador ng kanyang lahat ng ari-arian ang iyong tatay. Kulong. Hindi nyo man lang asilip, no? O, di ba? Dapat wala, di ba, mga friend? Asa na yung mga kampo ni Kibuloy? Dapat nagsisigaw din sila, gaya ng ginagawa nito. Pakawalan si Kibulog, mga ganon. O, di ba? someone would feel na pinasok yung tao dyan. Hindi, walang kasi supposedly, it was supposed to dadaan siya ng local courts before, so walang sinunod na proper procedure. Sa palagay niyo po, Mayor, makaka-uwi pa ba si Tatay Digong sa ating sariling bansa? Kung objective yung ICC talaga, yung natin, argument on jurisdiction, what else? Yun, yung extraordinary rendition niya. Kung talagang objective yung ICC, sigurado yan, 100%. Kasi siya, in the first place, Guni-guni mo lang yung basti. Guni-guni mo lang yon basti. Ano palagay mo sa ICC Pilipinas? Tanga-tanga nito. mali na yung pagkakakuha niya eh. So, kung objective. But, Ano ang tamang pagkakakuha? Para sa'yo, tanga. Barilin na lang yung tatay mo, gano'n. like I said, may pakiramdam ako nga, kasi nga, why would they open their doors in the first place kung alam nila it's a high profile case, and it was before the elections in the Philippines. Diba? Yun yung ano dyan eh. Kailangan natin ma-realize. So, manghilak mo. Sa about Tatay Digong. Minaw naman Meron po kayo ng pag-usapan niya tatay na about politics? Pero naman, midterms, paulit-ulit lang. Tapos kung ano lang yung mga posibleng mga tatakbo sa 2028, sinasabi ko si Martin, interested.
Kasi may 0.7% siya, di ba? From 0.6, so nagka-interest na yun. Kung ano, si Martin interested kasi meron na siyang survey na 0.7%. Yabang talaga itong mga hayop nito, no? Buya ka, puntang ikot ka. Ngayon, trending ngayon sa Manila yung mga anak ng mga contractor, anak ng congressman na nagiging maluho sa... Yan, ang ganda yung tanong. Di ba? Mayor, trending ho ngayon sa Manila yung mga anak ng contractor, mga anak ng congressman, ng mga maluluho sa buhay. Tignan ninyo yung advice na ito si Baste. Oh, magaling to. Oh. Anong komento niyo dito? Hindi, ganito yan. Yan. Paano? Ngayon, lumalabas na kasi mas mulat na yung tao eh. Yung Pilipino, alam na natin na hindi naman kailangan talaga sabihin mo na mahirap ako, ganun-ganun. Pero tama naman yung nagsisirculate ngayon. And noon ko pa sinasabi to during my podcasts na hindi naman kailangan utuin yung mga tao na hindi ka mayaman. Pero huwag ka lang masyadong magyabang dyan kasi maraming naghihirap at Gaya ng tatay mo. Di ba? Oh. Trillion, billion na pera ng tatay mo. Pero kita mo naman, di ba? Simple-simple. Nagmali mo, diskaya eh. Tsaka yung mga anak ni itong sila Saldi ko eh. Yun ang pagkakamali nyo eh. Dapat kumakain na kayo, dapat nakachinelas kayo. Ganun. Yan ang gayahin ninyo, di ba? Tuloy mo, baliw, buwang. At saka hindi ka nagiging magandang ehemplo sa mga tao na gusto rin pumasok sa politika, sa mga bata, at sa mga tao na nasa palibot nyo. Pag ganun yung pinapakita nyo, di ba? Everyone will... Dapat parating ipapakita ninyo kayo mga magnanakaw. Simple lang kayo. Tingnan gayahin nyo si Digong. Oo, di ba? Tuloy. become greedy. So pag minamay, simple ka lang, ay oh, sige, mayaman itago mo lang kasi nandyan ka sa publiko. You have to be a good example. Mo? Gayahin yung tatay niya. Mayaman, itago nyo lang yung kayamanan ninyo. Hindi pakita sa publiko. Ayun ito. So, sariling bunganga niya, nahuhuli siya, di ba? Oh. To society. So yun lang yung tingin ko dyan. Mabuti yan, nagtuturoan na sila ngayon. Kasi kadalasan mga congressman, mga oligarko din yan. So mga congressman, sa mga lugar nila, yan yung mga malalaking lupain, monopolize yung mga negosyo, mga mall, mga grocery. Sila may nagyana tanan. So, kaya nagtuturoan na yan ngayon. Ilan yata? 200 plus yata 7-Eleven outlet ninyo sa Davao. Di ba? Wala talaga mga friend. Ang gagaling itong mga hype na to sa Saywar. Oo. No? Pero lulusot lang na may Saywar nila. Sa mga kagaya ito, mga nakikinig sa kanila, mga tanga. Tuloy. Ngayon. Lumalabas din ngayon madalas yung pangalan ni Zaldico. Lalo na, di ba siya yung sa appropriation report. Kasi ang Committee on Appropriations, siya yung nag-allocate or hindi naman siya, but Bata rin nila yung saldi ko na yan, di ba mga friend? Mga bata rin ni Digong yan. Yan, Diskaya, bata rin ni Digong. you can influence the allocation of the budget or the resources of the government. Do you think kailangan na siyang lumabas sa public at para paliwanag itong mga nangyayari? Hindi, yung tanong kung nasan na ba yun si Saldico. Yun ang tanong, nasan ba siya ngayon? Siguro, yan ang unang tatamaan. Kasi, kung actually, kailangan natin balikan ba? Kung pinag-uusapan natin yung flood control projects, ngayon lang yun lumabas. Pero for the past 3 years, ang ginawa ng administrasyon, kaya wala rin tayong infrastruktura, kung meron man, libarat, naging ghost projects na flood control, nagkakagulo na sila ngayon, nagtuturuan na. So maganda. Maganda. PBBM. Puntahan mo raw yung DAPAS. Iniimbestigahan mo yung 51 billion nitong si Pulong. Oo. Saka yung Davao, talagang dapat maimbestigahan yan. Namunini yan nung panahon ni Digong Oh. Pero hanggang ngayon, lumalangoy pa rin sa baha. Di ba? Tuloy. Tuloy baliw. Ayan. Pero tandaan natin, anong ginawa nila sa pera for the past 3 years? Yung ginto na binit.
Teka, gago. Ano ang ginawa nyo sa Pilipinas for the past 6 years bago umupo si Bongbong? Yun ang tanungin mo sa sarili mo, ulul. Tanungin mo yung tatay mo kung ano. Ano ba, ewan ko, no? Wala akong nakitang ano eh. Mga nagawa nito, lahat puta, meron yung mga train, di ba? Sabi, bagon. Puta, hindi pa nagagamit. Tumutulo na yung bubong. Talaga. Si Pinoy, nung umupo itong digong nito, malaki pa ang iniwang pera. Pero nung umupo si Bongbong, negative pa. Walang iniwan talaga. Sinimot. Yung PhilHealth, di ba, kailangan pa nilang sumagot sa Korte Suprema at lagi namang napopospon at namumove. Ngayon, nandito lang tayo sa flood control projects kasi nagiging platform din for, I think, aspiring politicians that will run for the 2028 elections, but dapat lahatin natin yun. Hindi lang yung flood control projects. Mayor, Nakita natin lahat nung eleksyon kung paano ginamit nila yung ayuda as indirect vote buying na yung mga politiko mismo nandun talaga sa court along with DSWD. Putang ina, kung magsalita to, kala mo talaga napakagaling nila, no? Tangina mga to. Ulit-ulit, ito impyerno at ito mga kampo ng demonyo. Nagdi-distribute ng pera ng taong bayan. Sa bayan. Kay palo si tatay ka na ano ko namin Oo. Yes, ma'am. Asa siya daw Mayor? Asa siya daw kay mo babay ni. Ano babay? Nakita natin lahat nung eleksyon kung paano ginamit nila yung ayuda as indirect vote buying na yung mga politiko mismo nandun talaga sa court along with DSWD nagdi-distribute ng pera ng taong bayan. Sa bayan. Kay palo si tatay ka na ano ko namin Oo. Yes, ma'am. Asa siya daw Mayor? Asa siya daw Kay mo babay ni. Ano babay? Pero makatulog question naman. Yung as a local executive po, Mayor, pagbalik nyo, kasi sabi kahapon ni VP Sara, meron kayong master plan sa Davao, Marami, no? master plan on Yes. flood control, pero hindi nabibigyan ng budget from the national Yes. government. So, sa inyo pong point of view as a local executive, Ganito. Putang ina yung mga nagtatanong dito, no? Oo, sabi raw ni Sara, mayroon daw master plan sa Davao pero hindi nabibigyan daw ng budget yung Davao. Putang ina, hindi pa rin talagang kakakapal na mga pagmumukha nitong mga demonyo na to, no? Dahil sasagot ito si Baliw. Historically, hindi lang naman Davao talaga. Ang unitary system of government talaga ng Pilipinas, may exploit talaga siya sa mga capital-centric na mga politicians. So, hindi lang yan Davao, Mindanao, other parts of Visayas, probinsya. So, ang gusto kasi ng mga oligarchs, they want to centralize everything, power and influence. Pati na rin yung kung where money is allocated around the country. So, pag ganun lagi yung sistema ng politika natin, this is not only Davao. Meron yan, master plan, we are working with JICA, so para sa pero pag masyadong centralized yung gobyerno mo, hindi talaga yan mapupunta doon sa mga probinsya. Kasi, noon pa yan na sistema ng mga Espanyol. Diba? Pagdating ng Espanyol, andun yung may prinsipalya, may mga... Tama na, hayop ka. Napunta na tayo sa Espanyol. Tagal ito. Ating kapatid niya Baliw din, no? Yung mga pa. Ay, nako. Siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka-the best na mga consultants. Kasi sila yung nakatira, nakaikot sa buong mundo, nakatrabaho sa iba't ibang lugar. Alam nila ang best practices. So anong dapat ginagawa natin? Tinatanong natin sila. Ano ba yung nakita ninyo? Ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan? Ano ba yung doable doon sa ating bayan na best practices galing sa... Galing talaga ng bata ni Kalat ni. Ay, inang. Paliwanag mo kung saan mo dinala yung pera ng confidential fund. Tanga-tanga nito. Mag-ikot daw kayo sa buong mundo. PBBM. Oh.
At magtanong-tanong daw kayo sa mga kababayan doon kung paano. Sabihin na natin sa Kuwait, sabihin na natin sa Australia, sabihin na natin sa Netherlands. Grabe, ako mag-charge na ako ng consultation fee sa libreng konsulta ng administrasyon na ito sa akin Ano ba yung sunod na sagot doon? Ang kailan mo, kapal ng mukha mo. Cha-charge daw. Ito ng mukha ng bata mo, kalat niyo. Tingin ito. Baliw na, oh. Yan, ano ba Sa Davao, for example, ang ginawa namin is nagsimula kami sa paggawa ng plano. So, kumuha kami ng international experts. Nasabi ko na ito noon sa Duterte Street. Puto ko sa Duterte Street. Puta, may sarili may Duterte Street na sa dahil ka mga puta, kakapal ng mukha nito. Kahit na to. Kumuha raw sila international na sa Davao. Advisor. Tangina. Kasi Koopman ang kinuha mo. O, tuloy mo, baliw. Kumuha kami ng international experts. Gumawa kami ng IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. So nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control and drainage system. Kasi nga antiquated na yung Tangina mo. Kaya pala, may 200 ba? Bayan sa Davao, nalubog sa baha. Putay na ka. Ay, ako. Paulit-ulit. Ito po ang impyerno. Wala namang iba. Huwag na ho kayo maniwala doon sa mga dabat-dabatang apoy na kung ano-ano pa. Ito na ho ang impyerno. Bakit? Andito ho yung mga demonyo. Ito. Alam niya, sabi niya, siya magiging reyna ng presidente ng impyerno. Yung tatay niya, gusto rin niya sa impyerno. O, di mga demonyo. Pero, mga demonyo nga sila. Kibulog. Yung mga pastor-pastor na yan, na ginagamit yung pangalan ng Panginoong Hesus para sila manalo sa eleksyon, mga hayop na yan, yan mga demonyo. Ang dami pa, hindi lang naman dito. Sa buong mundo, marami yung ganyan, na mga magagaling ang ngak-ngak, daming natatanga. Tuloy mo, baliw. drainage system ng Davao City tapos mabilis yung urbanization. So kailangan sumusunod din yung flood control projects tsaka updating ng drainage system. Siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Tama na, baliw. Kailangan daw updating yung flood control. Putay. Ay nako, mga boss. Paulit-ulit. PBBM. Pag ito hindi mo na-dispatcha, itong mga hindi ho na itong mga hindi ho normal itong mga tao na to, no? Ewan ko kung ano mangyayari sa Pilipinas. Ewan ko sa'yo. Maganda. Magbablog pa pala tayo. Magkukulat pa pala tayo. Shout out yung Pista Bunao. Puti kayo. Wala kayong awa. Nakikiramay po ako sa nasalanta ng baha. Kailan ba mapaparusahan ang mga walang ya sa kaban ng bayan? Yan ang bagong teleserye. Tsaka yung lifestyle check. Chupista po na ulit, kuya. Di yan ang pinag-aralan. Di yan ang pinag-aralan. Yan kung paano gawing matibay ang proyekto. Ang pinag-aralan nila kung paano mapunta ang kaban ng bayan sa bulsa nila. Yun. Mismo. Pakialam na nila sa mababagsakan kayo ng pader. David Ali Mendoza. Good evening po, Karo. Sana po yung mga may sarili ay yung mga may sanhi ng kinalaman sa matinding pagbaha sa ating bansa ay makaranas din ng matinding pighati sa kanilang buhay, lalo na yung mga ipinagyayabang pa ang mga katas ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Totoo. Bukas yan ho topic natin, ha. Alam nyo itong Diskaya pala na to, mahilig din sila sa mga punsoy. Kaya sila sinuwerte. Lalo yung asawa nung Sara Diskaya. Matindi pala sa mga pamahiin.
Bukas o paliwanag natin kung gaano kasimple ang pamahiin nitong si Curly Vizcaya. Nabidali Mendoza, Karoks, ang tanong, nasaan daw yung pera? Di nandoon sa bulsa ng mga ganid na politiko, matataas na opisyal at kawani ng gobyerno at ang mga kontratista. Mismo. Jab Alvaro, shout out, ha? Chupista ulit, oh. Di pwedeng rapper lang yan. Dapat dyan, baguhin na ang paggawa. Nagsasayang lang kayo. Repair. Totoo. Engineer ba yan? Aba, baka magaling pa yung foreman dito sa amin. Good evening po, kuya. Sa mga ka-warriors. Putang na engineer yan, mukhang embalsamador eh. No? Corbing Peña, shout out. Good evening, Sir Rox. Sayang ang pera ng bayan, sa buwatan po yan ng mga tao sa loob ng gobyerno. Dapat babaan po ang SOP ng 5% mula Senado, Congress, Gobernador, Mayor, may porsyento. Eddie Luna, shout out. Karox, magandang gabi sa'yo. Saka sa mga ka-warriors. Ang resulta na ginagawa ng mga pusakal na magnanakaw, ano ngayon ang mag-asawang disgrasya? Hindi, basta tularan natin si yung asawa ni Sara Disgracia, no? Effective yung kanyang mga pamahiin. Oo. Bukas pag-usapan natin, ha? Eddie Luna ulit. Anong nararamdaman yung mga magnanakaw sa gobyerno na nangyayari ang ating mga kababayan, sa nangyayari sa ating mga kababayan na mga Pilipino? Namimiligro ang buhay nila dahil sa katakawan ninyo sa pera. Ang sarap pagpapaluin ng 2x2 ang mga ulo nyo. Hindi pa kayo nakontento sa buhay nyo. Sarap nyong gilitan ng leeg. Mabuhay ka, Karoks. Jokiano, shout out, wala nang pag-asa. Gat nandyan ang mga magnanakaw. Totoo. Kaya paulit-ulit ako eh. Mas maganda para sa akin nung panahon ng martial law, isa lang ang magnanakaw. Jess Fortes, oh. Nakakapanglumo, nakakagalit, sobra na ang mga ganitong gawa. Sayang ang pera at panahon ng mga taong bayan. Ang pansariling taong bayan ang parating talo. At taong bayan ang parating talo sa mga sangay ng gobyerno. Kamatayan pala ang resulta. Sana makakulong o bitayin ang mga may sala. Totoo. Di Luna ulit, oh. Karoks, palagi ko yung gumawa ng project na yan, tatawa-tawa na lang. Hindi sila nakukonsensya kasi limpak-limpak na nakukuha nila. Siguro ang nasa loob nila, bahala kayo sa buhay nyo, walang mga konsensya, no, Karoks? Ang sarap ibitin ng patiwarik sa dulo ng poste. Siguro lawit ang dila ng mga yan. Yun nga di ba? F-Jack, shout out, Karoks. Sa wakas, mukhang nag-improve ang video mo ngayon. Ang linaw, oh. David Ali Mendoza ulit, oh. Karoks, pulpul din kasi ang mga kinukuhang kontratista ng DPWH at saka po di pa kasi nasisimulan ng proyekto, ubos na kaagad ang pondo. Mismo. Dahil sa pagpaparte-parte ng mga opisyalis natin sa gobyerno. Kaya ano pa po ang gagawin ng mga pobreng kontratista kung hindi tipirin ang gagamiting materyales at presto, substandard na mga proyekto ng DPWH. At saka kahit na under warranty daw, kapag wala nang ilalabas sa pondo ang kontratista, tingin nyo ba tatapusin pa nila yan? Hindi. Kahit na nga simpleng kontratista lang, iniiwan na yung kontrata nila kapag wala ng pondo. Bahala ka sa maghabol sa tambol mayor. At saka sabi nyo nga po, paano na din yung nasirang ari-arian at kabuhayan nga ng mga kababayan natin? Babayaran din ba nila yun? Pag natapos na yung proyekto. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Karoks.
Nakakalungkot talaga at nakakaawa ang kalagayan ng ating mga mahihirap na Pinoy diyan sa mga nasalanta ng baha na yan, na halos karamihan sa buong lugar ng ating bansa. Nang dahil sa mga ganid na kontraktor at kasabwat din ng mga project engineer at syempre, ang porsyentong nakukuha ng mga politiko dito, grabe ang pagkabuhay ng mga ito. Dapat sa kanila kasuhan at ikulong, kung pwede i-firing squad sa Luneta. Kakagigil talaga, totoo, Elizabeth. David Allen Mendoza ulit. Ugok din si BBM. Sinisisi pa yung panahon. Alam mo, BBM, dapat advance ang pag-iisip mo. Wala pa yung problema, may iniisip ka ng solusyon para kapag nandyan na, meron ka na agad solusyon. At saka, dapat kasama sa kontrata na kapag sablay ang gawa nila ay putol ang mga kamay nila para gawin silang patibay ang mga proyekto nila. Totoo yun, David. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Eddie Luna ulit to. Karoks, yung pagmamayabang ng mag-asawang disgrasya, parang nakaka-insulto sa mga ninakawan nila. Totoo, walang iba kundi ang mga nagbabayad ng buwis ng mga Pilipino. Nakakuha pang sabihin, kaya niya binili ang sasakyan, ubod ng mahal, dahil sa payong, ha? Hindi man lang nahiya at kayabangan ng peste, habang mga kababayan natin ay naglalangoy sa maruming baha para iligtas ang buhay nila. Ang mga hayop na ito ay nagpapakalunod naman sa kinulumbat nila. Yan ang mga hudas dito sa lupa. Anong hudas? Mga demonyo yan, friend. Demonyong buhay na dapat malipol at sunugin ng buhay. Mga peste kayo. Totoo yan. Eddie Luna ka. David Allen Mendoza. Karoks, may balita na kaya tinanggal sa pwesto si Torre. Si Gerald Torre dahil di siya pumirma sa 8 billion exertion ng PNP para bumili ng mga assault rifles. At saka bakit para sa PNP yun? Di ba dapat para sa AFP yun? Ha? May balita nga, puta reason, mukhang ano pa, ewan ko, involved daw yata yung tinanggal na Pajardo, yung spokesperson, at saka si Torre, dito sa mga missing sa Bungeros. Putang ina, ewan, hindi natin alam ng katotohanan, di ba? Bahala sila, Diyos lang ang nakakaalam, di ba mga friend? Ang lumalabas, napakalinis ng mga rimulya di ba? Tia Deli, Elizabeth Scarrel. Isa pa, nagmamalinis pa itong mga politikong nakinabang dyan. Akala mo matitino. Booking naman sila. At akala kasi ng mga yan, mga bobo tayo. At di sila mabubuking sa pagnanakaw nila dyan. Garapalan na nga. At ang kakapal ng mga muka. Adobe na ang muka ng mga yan. O mas matigas pa. Ay, nako. Adobe. Parang goma ng 10-wheeler. Eddie Luna ulit, Dapat yung mga magnanakaw na yan ang madaganan ng gumuhong pader. Totoo, mga walang iya kayo. Makonsensya naman kayo sa mga biktima ng baha. Itong si Bunuan at si Mark Villar. Sana sunugin yan, sunugod ito ng buhay. God bless you, Karoks. Mabuhay ka. Mabuhay, Eddie Luna. Kalat ni Baya, shout out. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Pastor John Lagon, shout out. Eddie Luna ulit, Karoks, kailan kaya mawawala ang mga ulupong na mga magnanakaw sa gobyerno? Pag namatay ang amang magnanakaw, ang papalit naman ay mga anak na magnanakaw. Parang wala na yatang katapusan ang mga ugali nilang ganyan. Parang nanganganak parami ng parami ang mga hudas at mga ulupong na peste. PI, tangin ng mga ito, hindi na magbabago. Wala na, Eddie Luna. Hindi nga naniniwala sa Diyos yung mga demonyo na yan, kaya sa paluit-ulit, diba? Eddie Luna ulit, tama iniisip ko. Iinit naman ang ulo ni Karoks dahil dito sa mga hudas na ulupong na ito. Mga demonyo yan. Eddie Luna ulit, Ang daming dahilan. Ang daming paliwanag ng mga hayop na yan. Pag nagkakabukuhan na. Alam mo, Karoks,
kahit pa makahuli sila ng 10,000 na magnanakaw bago pa maparusahan ang mga yan, naubos na ang 3 taon na nadaldalan ng daldalan, puro mga paliwanag, ubos na ang 3 taon tapos na pamumuno ni BBM at ligtas na ang mga hayop. Iba na namang mamumuno, burado na ang kaso ng mga walang iya, panibago ulit issue ng pagkanakaw, lalabas uli. Edit ulo ni Eddie Luna, napapamura na. Eddie Luna ulit, Karox, tama talaga sinasabi mo. Andito sa lupa ang impyerno. Sinabi ko naman eh. Mas naniniwala ako sa iyo sa mga sinasabi mo, Karox. Mas kapanipaniwala ka kaysa sa Kibulog. Baboy ah. Si Kibulog, baliw yan, may tililing yan. Basta lahat ng gumagamit ng pangalan ng Panginoon Jesus, nagtagumpay. Dahil sa karamihan ng tanga. Kingdom of Jesus Christ. Jesus is Lord. Marami. Iglesia ni Cristo. Puta, Iglesia ni Cristo talaga nakakapanindig balahibo. Takay mo pabuboto sa inyo. Kampo ng demonyo. Hanggang ngayon naniniwala pa kayo dyan. Sa inyo. Tedo. Sa ngayon, mainit ang pag-uusapan ang mga korupsyon, pangsisingit ng malalaking halaga sa budget ng gobyerno para sa flood control. Pero may mga nagpapalusot pa din tulad ng balak isingit sa budget ng 8 billion pesos para bumili ng 80,000 na baril para sa PNP. Malaki daw ang kickback dito, sabi ni Atty. Enzo. Isang baril kung gagamitin ang 8 billion pesos sa 80,000 unit, ang isa ay nagkakahalaga ng 1 million pesos. Siguro, ginto ang gatilyo nito. 1 million ha, isa. Buti na lang at di nila kayang papirmay si General Torre, kaya sibak ang sa pwesto. Ang nagre-request daw sa papel ay si General Torre. Ang nagre-request daw sa papel ay si General Torre. Malamang ibang gumagawa, kaya ayaw pirmahan. Sabi ni General Torre, dapat AFP ang ibinibili nito, hindi kapulisan. Di daw ganito baril ang kailangan ng PNP, sabi ni General Torre ayon sa balita. Apolinar Tolentino, shout out. Para wala ng problema sa baha, gawin ng palaisdaan ng buong Pilipinas at mamumura pa ang isda. Maganda yung panukalang batas nun. Debrado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ikaw rin. Ramon Valencia, shout out. Bossing, papalitan na daw yan ng RAB control. Nabalitaan ko nga, hiring daw ngayon ng mga engineer, ghost architect, ghost steelman, ghost plumber, ghost foreman, ghost mansion, ghost carpintero, ghost laborer at first aid station. Meron daw ulit ghost project ang mga anak ng mga pusang gala. Ramon ulit Bossing, may kasama ako dito, Kapampangan, die hard kay Gongs D. Nakipaglaban pa ng debate. Mahangin hindi magpapatalo ngayon. Tignan ko lang kung digong nyo pa rin more. Digong nyo pa more. Kupal. Yung pinapatulan niya, mga siraulo yan. Mga tanga nga eh. Ramon Valencia ulit Bossing, hindi makagalaw ang mga mandurugas. Mandurugas na yan kung walang basbas ng mga nasa itaas. Mismo. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, nak, shout out. Sabi ni Tia Delio, Sir Rox, ano at sino sa palagay nating mga ka-warriors ang dapat po nating unang balatan ng buhay at iparada sa plaza bago po litsunin? Anak ng pesting halimaw naman po talaga, Sir Rox.
Kung mahina-hina po ang resistensya mo, bay, duduguin ka po sa utak. Sa mga peteng yawa, mga halimaw na to. Sir Rox, di ko po talaga maintindihan, Sir Rox, kung paano po itong mga damonyong impactum satanasyong mga ito, nakakatulog pa po sa, nakakapikit, ano po, bay, abang sila pong lahat puro pusakal na magnanakaw, lumalamon at nagdidildil ng estate. Yung pong mga kawawa nating kababayan, di po makapakali at makatulog ng maayos. Kasi natatakot po silang baka po sa kapirasong ulan, kung saan na po sila anudin. Kung minamalas-malas pa po, Sir Rox, magmula Pampanga, ang exit po pala nila ay nasa Tawi-Tawi. Tawi-Tawi na po sila. Natatawi-tawi na po pala sila. Yun po kung buhay pa sila, anak ng galisin at nagngitatang dila ni Boy Dila talaga, Sir Rox. Sa mga puro pandarambong po na mga nagaganap sa puro mga buhayang nagbalang, Sir Rox, kahit saan ka po pupunta. Ba Sir Kuting, Kuting na naman nakita mo. Ha? Di po pwede ang bunganga lang ang paghataw. Ano po, wag po natin daanin lang po sa sindakan. Kung ikaw po tunay na wala po talagang sisinuhin at di ka po lampasot, hindi ka po lampasot, ba Sir Kuting, kailangan po naming makakita ng tunay na prueba. Ano po? Ito pong akin baka pwede lang naman, ano po, ba wala nang papetik-petik. Uunahin ko si Boy Dila, Quezong Panis, si Matinik na Bilyar, naghari at humawak ng super epal at palpak na DPWH. Sila po dapat ang unang bitayin. Yun kung pwede lang naman, ano po. Pag yun po ang naganap, Sir Kuting, mangangako po ako sa harap ni Sir Rox, mag-iiba na po talaga ako ng daan. Titiwalag na po ako sa samahang kulay ko, may maitim, pero di po kami uling. Ang presidente po namin, ang haring si Boying. Tumula pa si Tede Liban na ulit. Ramon Valencia ulit to. Bossing, dito sa Canada, yan. Kinukuhanan ng sample ang lupa. Meron na sinusuksok na mahabang solid bar. Malalaman kung anong klaseng lupa at lalim ang bato. Putik o burak. Baka mga gingir. Baka mga ginginir lang yung mga yan. Mga mukha suporturero Shirley Jaser, dahil sa buhatan nila, kaya ayan na lang ang ginawa nila. Sa style pa lang ng pagkagawa nila, mga tanga talaga, Karox. Palusot pa ang gago. Alam naman nila, nadadaan yan ng tubig. Dapat doble inspection nila. Natawa nga yung mister ko nang makita yung pader na bakal na yan. Puro palpak daw ang mga gawa. Saan daw ba nagsipag-aral ang mga yan? Dito kasi sa Switzerland, may nagkukontrol at hindi pwedeng basta-basta lang ang ilalagay mong materyales. Kasi dyan sa atin, puro kurap. Lahat pwedeng tapalan ng pera. Dapat yung mga nag-control dyan sa project na yan, ipaano din sa baha. Dapat lahat sila itali ng patiwarik at ilubog sa baha. Mga kriminal. Totoo yan, Shirley ka. Rodelia Alpilor, shout out. Sa aming lugar yan, malapit kami dyan, patay. Florante de Raya, shout out ha. Bakit ang daming demonyong nabubuhay sa Pinas? Dahil ipinalalamon sa mga anak ay nakaw. Kaya paglaki magnanakaw na rin kung hindi mo kaya BBM. May ayawan naman yan. Magpahinga ka na. Hindi yung putak ka ng nagpuputak na wala namang itlog. May tayo.
Rodelia Alpilor ulit. Nakapanlumod, di ba, Sir Rox? Kawawa mga magsasaka. Sana sa ginagawa ngayon ni PBBM, matapos ang mga buhaya at makulong ang mga may kagagawan dyan. Salamat, Sir Rox. Ingat and God bless po. God bless, Rodelia. Shine, shout out. Sir Rox, kahit ang satanas nahiya na sa kanila, sa kasamaan nila, tinalo pa. Legit talaga na sila na nagmamayari ng impyerno. Totoo yan, Shine. Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. No skipping ads. Romeo Calusa, shout out. Halos araw-araw nakakasira ng mood at sentido komon sa lintik na flood project ng gobyerno. At Villanueva, money is Lord, na hindi niya alam sa lugar niya, ginagahasa daw. PI ka, paluin kita sa ulo eh. Ano kaya ipadala kita sa Saudi para ipagahasa sa Arabo, putragis ka? Kapal ng mukha ng Joel Villanueva, putang. Lintik ko makadaldal, parang totoong-totoo po. Romeo Calusa ulit. At ito namang mga diskaya sa kapal ng mga mukha nito, Karox. Kung masira ang araw mo, dapat lahat ng mga sasakyan nito kumpiskahin para gawing mobile car ng mga pulis or ipakahoy sa mga magbubuti. Ito. Ayan, si Prenjun Lagon. Sabi ni Prenjun, good day, Manong Roque. Grabing kasakiman. Grabing kasakiman na yan. Di na sinaalang-alang ang kaligtasan ng mga tao. Yung sanang sasalba sa kanilang flood control project ang magiging sanhi pa ng kanilang pagkadisgrasya. Kung meron weapon of mass destruction, diyan naman ay may construction of mass destruction. Tama. Dapat hindi lang fraud and corruption, breach of contract and construction defects, negligence in design and maintenance ang ikaso sa kanila. Kasuhan na rin sila ng massacre, mass murder, o mass atrocities pa. O mass atrocities. Kasi yung mga corrupt project nila, ang papatay sa mga tao, nagiging kultura na po ang ganyang korupsyon na nagre-resulta ng pagkawala ng buhay ng mga Pilipino. Nakakalungkot. Totoo yan. Prenjun. Romeo Calusa. At itong si Pacquiao, hirap na hirap ipadala sa US. At pinagtatalunan pa, hoy, mga justices, hoy, ako ang sundin nyo. Ipadala niya sa Saudi at doon litisin. Tiyak, yun, 1 week lang, tapos na ang kaso. Gulong na ang ulo sa plaza or uwi sa Pilipinas. Totoo. Yun Lagon ulit, oh. Dito po, pag may construction, may mga inspection muna galing sa city and county bago mabuhos ng simento o pumunta sa susunod na phase ng construction. Kung mali po ang specification ng mga ginamit na materials, papalitan po nila ito at uulitin ang proseso. Experience po namin yan nung pinagpapatayo kami ng church sa Hawaii. Tapos may annual building inspection pa kami. Kasi maraming nag-gather sa church palagi. Safety first po talaga sa US. Hindi katulad dyan sa Pilipinas. Pocket purse. Napatawa mo ko, friend yun, ha? Uy, kailan tayo magkikwentuhan na naman? Meron akong magandang topic, kakala mo, ha? Patay na naman tayong dalawa sa katatawa. Ito lang masasabi ko sa iyo, baste. Sa inyo, ha? Mga DD shit. Pag yan, si Digong, nag-grant yung interim release, ayoko na mag-vlog. Ibig sabihin, maghahanap na ako ibang topic. Oo. Yung mga topic na mga Bisip. Romeo Calusa. Isa pa, Karox. Sa Maynila, Cisco. Bakit kailangan pa ng permit? Isa pa ito. Yun lang kasabihan. Ang lagay, ano kaya? Ganon lang yun. Alam mo na yun, Karox. Diba?
Chupista Bunao ulit to. Ang mga engineer ng gobyerno, DPWH, sila engineer sila, ay mga engineer. Kuya, wag ko pong mawala ng pag-asa, pero sa totoo lang po, ako malapit na rin mawala ng pag-asa. Pero sabi na Tony Claire Castro, ang mensahe niya kay Barbie Este Baste, manood na lang daw siya. O, mga bali. Dapat niya pinapahuli. Loisel, shout out. GIL, ngayon ay Joel is lying. Mas mabuti pa yan. Chupista ulit. Oh. Kuya, baka may inaantay pa na pang under the table. Naku, wag naman po sana. Hangad ko po ang pata sa justice na makuha po ninyo ng mahal na asawa ko po. Patay tayo dyan. Oo, yun nga eh. Baka gumawa ko ng vlog para baka sakaling makarating sa mahal na sa kagalang-galang na judge ng bayan ng Tiago. Rinaldo Gonzales. Oh. May solusyon na sa Rox para di gumuho mga substandard project tiyak na matibay. Sa dami ng mga korap na gobyerno at makakapal ang muka, pag napatunayan sila na mismo ihalo sa simento sa kakapal ng mga hinayupak, tignan ko lang kung di gumuho pa. Sampulan na kasi, wag lang ikulong, ipaanod sa baha. Tignan ko lang kung may umulit pa. Tama ka dyan, Reynaldo Gonzales. Marilo Pabianak, shout out. Happy weekend po tayo sa mga ka-warriors. Sobrang nakakagalit. Makita ang ginagawa nilang pandaraya para magresulta sa pagkawala ng lahat ng pinaghirapan ng mga taga-arayat. Naging peligro palalo mga buhay ng nakatira. Nakita ko po ang video nung kasalukuyang bumabaha. Ang sakit sa dibdib, makita unti-unting lumulubog sa tubig ang kabahayan nila at lalo ng mga kabuhayan. Sana na abot kamay na para anihin. It's time na po talaga manindigan lapat sa mga korap na politiko at kontraktor. Tagad dyan din po si Lito Lapid at yung Dong Gonzales na House of Representatives. Habulin na at parusahan forfeit. Diba? DJ Show po. Akalain mo, Xerox, ang mga anak ng mga kontraktor na ito o mga politiko, aba, kung todo flex sa social media ng kanilang mamahaling gamit tulad ng anak ni Saldico. Anak ba o pamangkin? Pamangkin. Pamangkin pa lang yun. Iba yung anak. Pag yung anak ba? Di kaya mga panty nitong mga hayop na ito gold. DJ Shop ulit. Oh. Teka, Sir Ross. Natabunan na si Atong Ang. Nasa iba na naman ang atensyon ng media. Mamaya yan, wala na sa bansa si Atong. Ang inaano ko, mga friend, mukhang natigil na yung rally sa harapan ng Kwarta Suprema. Ha? At sa harap ng Senado, sabi na ng mga senador, saka yung mga kampo ni Digong, napagod din yung mga sigaw na sigaw sa labas ng bakod natin, diba? Ganun lang yun. Sige, tagay pa. Puta. Timonyo. DJ Show pala ito. Itong si Sara nagpayo kay BBM na dapat daw magbiyahe daw si BBM para makausap mga OFW dahil sila daw ang mas nakakaalam ng tunay na sitwasyon ng Pinas. Ganun nga. Tingin nyo, aray ko po. Ibig sabihin, yung mismong nakatira sa Pinas, hindi alam ang sitwasyon ng Pinas, lalo na tuwing tag-ulan. Pamilya, baliw, mga putang mga pamahalas ng Pilipinas sa kampo. DJ Show po ito. Tungkol naman kay Corina, may gana pang magdemanda kay Vico Soto. Aminado naman siya. Nabayaran siya. Ako kay Corina, hayaan na lang niyang limutin ng Pinoy ang issue na ito. Total, malilimutin naman ang mga Pinoy. Pag nagdemanda pa siya, malamang sa alamang, matalo pa siya sa kaso. Saan siya pupulutin? Diba?
Marilo Fabiano nito. Hindi kasi sila makapaghintay, iupo, forthwith, kahit di dumaan sa due process. Si General Torre ang pinagtiwalaan ni Patigonan. How come idadawit nila? Be strong, General Torre. God bless you. Yun nga di ba? Mission accomplished, mga boss. Puyat na ako, di ba? Hindi ako pwede, bukas sana ako magbablog kaso minsan mainit sa gabi, presko. Opo, no? Salamat ulit, mga friend. Sa totoo lang. Masaya ako sa araw-araw nakipag-collab sa inyo, mga boss. Totoo. Ha? May si Atty. Clero. Meron na siyang vlog. Tama-tama, tapos na ako. Napanood ko na siya. No? Ang sarap po manood sa mga vlogger na mga matitino. Oo. Diba, Atty. Libayan? Hanggang dito na lang po, mga friend. God bless. Ay, buhay. God bless po. God bless. Good night.